الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad. Walhamdulillah, ngayong gabi insyaAllah ta'ala ay ating bibigyan pahalaga ang pangsyam na hadith ng Propeta Muhammad a.s. na ito yung nagpapahayag ng kaluwagan ng pananampalatayang Islam. Ibig sabihin na ito ay disenyo sa katangian ng bawat isa't isa sa atin. Alam natin na ito ay ibinaba ng Allah Jalla wa'ala upang sa gayon ay magagampanan ng bawat isa't isa ng madali at ayon sa kanyang kakayahan ang tungkulin ng bawat isa't isa. Kaya dahil dito, ito ay ang habag ng Allah Jalla wa'ala na ating matatamo ang kanyang habag at awa sa pagsagawa natin ng ating mga tungkulin na naaayon sa kakayahan ng bawat isa't isa sa atin. Kaya dahil dito, nasabi ng Propeta Muhammad a.s. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu ta'ala anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Ang hadith ng sugo sallallahu alaihi wasallam inulat ni Abu Hurairah at kung saan dito natin nalaman na ang kanyang pangalan ay si Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Siya ay nagwika na narinig niya mula sa Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, anuman ang aking ipinagbawal sa inyo ay iwasan. Anuman ang aking ipinag-utos sa inyo upang gawin ay gawin sa abot ng inyong kakayahan. Dahil tunay na ang nakasira sa mga nauna sa inyo ay ang labis nilang pagtatanong at pagsasalungat sa kanilang mga propeta. Ito'y inulat ni Imam Bukhari at Muslim. Ang hadith, aking mahal mga kapatid, ay isang saligan at batayan ukol sa pagiging obligado ng pagsunod sa mahal na Propeta Muhammad a.s. Dito natin makita na yung pagsabi natin ng La ilaha illallah, ang kasunod dito ay ang pagwika natin ng Muhammad Rasulullah. Ito'y nangulugan ng lubusang pagsunod kay Propeta Muhammad a.s. ng higit paman. Ito ay sa magitan ng pagsakatuparan ng kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang katotohanan ng pananampalatayang Islam na ang sugo alayhi salatu wassalam, siya ang naging larawan ng pananampalatayang ito na noong tinanong ang kanyang mahal na asawa si Aisha radhiyallahu ta'ala anha kung ano ang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Nasabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sabi niya, siya yaong lumalakad na Quran. Kaya dahil dito, ang sugo alayhi salatu wassalam, kapag sa dalawang bagay na mayroon siyang pagpipilian, ay pinipili niya ang magaan at hindi yaong magkakaroon ng kasalanan. Ito yaong katuruan ng Propeta Muhammad a.s. na ito ay magagawa ng sinuman sa bawat sulok ng mundo. Dahil ito ay sadyang napakadali at ito ay disenyo sa katayuan at kakayahan ng bawat isa't isa. Kaya ang mapupulot natin sa hadith na ito, aking mahal mga kapatid, ay ang obligadong umiwas at lumayo sa anumang ipinagbabawal ng sugo alayhi salatu wasalam. At ito ay saklaw niya ang mga maliliit at malaking bagay sa ating pamumuhay. Katulad sa nasabi ng sugo alayhi salatu wasalam sa hadith na ito, anumang bagay ang aking ipinagbawal sa inyo ay iwasan. Alam po natin na wala siyang nakalimutan na ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا فَرَتْنَا مِنْ فِي كِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. At hindi namin nakaligtaan sa banal na Quran ang anuman. Kaya dahil dito, si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sa kanyang mga ipinag-uutos
ito ay pinagmulan o ang sinimulan ng pinakamainam na ipinag-utos sa kanya ay ang tauhid, ang kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung ipinag-utos ng sugo alayhi salatu wasalam na dapat ang bawat isa't isa ay mananatiling sasamba at maging tunay na alipin ng ating dakilang tagapaglikha. At ganoon din ang pag-iwas sa shirk. Ito palagian ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang mananampalataya na kanyang gagampanan ang pinakamataas na uri na batas ng Islam, na ito yung pinakapundasyon ng pananampalataya, ang pananatili sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha at paglayo sa anumang uri ng tagut, sa anumang uri ng mga Diyos-Diyusan na inanyaya sa bawat tao. Kaya ito ang pinakamataas sa lahat. Kaya dahil dito, maging sa mga ipinagbabawal ng sugo alayhi salatu wassalam, ang mga bagay na kung saan, kung ito ay kanyang ipinagbabawal, ito'y naging dahilan na ito ay mga bagay na makapagdulot ng kasamaan sa atin. Dahil alam natin na wala siyang ipinagbabawal, maliban na lamang na ito ay nakakasama sa buhay natin. Mula sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaki. Maging sa pagbabawal niya sa atin, halimbawa sa pagkain ng ipinagbabawal na hayop, katulad ng baboy, katulad ng mga sinasabi nating aso, o may mga pangil na kung saan ito ay sadyang napakaliwanag. Nadiskubre sa ngayon na ang mga bagay na ito, halimbawa yung baboy na ito, ang aso na ito, kung bakit pinagbabawal ito, sa dahilan na nadiskubre ng siyensya na ito ay mga hayop na kung saan mayroong virus na kung saan hindi matutunaw o hindi mapapatay sa pinakamalamig o pinakamainit na klima. Kaya dahil dito, ang propeta alayhi salatu wasalam ay nangaral at nangungusap dahil ito ay mayroong revelasyon mula sa kanyang dakilang tagapaglikha. Alam natin na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, "Wa ma yantaqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Siya ay hindi nagsasalita ng sagana mula lamang sa kanya. Subalit ito ay isang revelasyon na ipinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, kung ito ay napag-utos ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ito ay mayroong hikmah. Maaring nalaman natin ang hikmah o ang kaalaman dito o maaring hindi sa isang mananampalataya na alam niya ang sinasabi nating Muhammad Rasulullah, ang pagsunod sa mga ipinag-utos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. At higit sa lahat na tayo ay gagawa ng pagsamba sa Allah Jalla wa Ala ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam o sa Sharia na ipinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Pangalawang kabutihan na makuha natin sa hadith na ito ay ang obligadong gawin at isakatuparan ang ipinag-utos ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam sa abot ng ating kakayahan. Hindi inoobliga ang higit sa kakayahan ng tao. Ito ang dapat malaman po natin. Dahil dito nasabi ng Allah Jalla wa Ala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." At ang Allah Jalla wa Ala ay hindi nagbibigay ng pasanin sa isang kaluluwa maliban sa abot ng kanyang kakayahan. Ito ay nasa huling bahagi ng Surah Al-Baqarah, na ang Surah Al-Baqarah ay punong-puno ng mga pinag-uutos ng Allah Jalla wa Ala. Punong-puno ng mga bagay na kung saan nagagampanan ng tao at dapat iwasan ng tao. Makita natin na sadyang napakaliwanag po sa Surah Al-Baqarah ang mga batas na kung saan dapat gagawin mula sa sinasabi nating pagsamba sa dakilang tagapaglikha, pagiging masunurin sa magulang, ang pagsasagawa ng pagsasala, at anumang mga gawain na kung saan ito ay magdudulot ng kabutihan. Samantala sa kabilang panig, ang pagpipigil ng anumang kasamaan ay sadyang maliwanag. At sa huling bahagi, nasabi ng Allah Jalla wa Ala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." At hindi tayo binigyan ng Allah Jalla wa Ala ng anumang papasanin sa ating mga tungkulin, sa ating ibadat, sa ating mga muamalat. At ang ating akida ay talagang napakalinaw, napakaliwanag. At ang anumang mga gawain na ating isinasabuhay ay sadyang ginawa ng Allah Jalla wa Ala na madali para sa atin. Pangatlo, isasagawa ng tao ang isang obligadong gawain sa anyo at paraan ng pagkakaobliga nito. Ngunit kung hindi niya ito kayang gampanan ay sa abot ng kanyang
makakayanan. Kaya kung ano ay pinag-utos, ay dapat gagampanan. Subalit, kung ano lamang ang kakayahan po natin. Dito natin makita na ang Allah Jalla wa'ala, ang siyang tagapaglikha ng lahat, ng ating mga sarili, ng ating mga kakayahan, kaya alam niya kung ano ang ating kakayahan. Kaya dahil dito ang Islam sa sinasabi nating mga obligadong gawain, halimbawa na lamang ang pag-aayuno, ay hindi mo kaya gagawin sa buwan ng Ramadan dahil ikaw ay may sakit. Ikaw ay pagliliban mo ito at babayaran mo pagkatapos sa buwan ng Ramadan. Kung ikaw ay nagsasala at hindi mo kayang tumayo, ay gagawin mong nakahiga o kaya ayon sa iyong kakayahan. Ito ang kaluwagan ng pananampalatayang Islam. Kung ikaw naman ay nagsasagawa ng wudu at ang tubig ay sobrang napakainit, halimbawa sa panahon ng tag-init, o kaya sa panahon ng taglamig na wala kang kakayanan na mapalamig mo ito o mapainit mo ito. Ang gagawin mo ay maaring gagawa ka ng sinasabi nating tayammum, na ito ay ang kapalit ng pagsasagawa ng sinasabi nating wudu. Ito ang kainaman ng pananampalatayang Islam, na sa lahat ng katayuan ng buhay ng isang mananampalataya, nandyan nakaalalay ang batas at mga gawain na kung saan ito ay sadyang disenyo sa kakayahan ng bawat isa't isa sa atin. Kagaya na lamang sa mga naunang kapanahunan na kung saan nakita ng sugo sallallahu alaihi wasallam na may isang tali na nakabitin sa gitna ng bahay. At kanilang sinabi sa sugo alayhi salatu wassalam, Bismillah. Sinabi sa sugo sallallahu alaihi wasallam na may isang babae na kapag siya ay nagsasala, ay sasagawa ng kanyang qiyamul layl. At pagkatapos na siya ay napapagod, ay humahawak siya sa lugar na iyon. Nasabi ng sugo alayhi salatu wassalam, tatanggalin mo yan, at ito ay hindi magdudulot ng kabutihan sa kanya. Ay dito natin makita na ang Islam ay sadyang napakadali nating magagampanan na ayon sa ating kakayanan. Kaya dahil dito, ang sinumang tao ay kaya niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa abot ng kanyang kakayahan. Maging siya ay bulag, maging siya ay pilay, maging siya ay may kapansanan sa kanyang buhay, ang lahat ng mga tungkulin ay inuobliga lamang kung ikaw ay mayroong kakayahan, at kung wala kang kakayahan ay gagampanan mo ayon sa iyong gawain. Kaya ang sinasabi nating 5 haligi na ito na palagiang pinag-usapan natin palagian, ang pagsyahada. Kung wala kang kakayahan na babanggitin ng iyong dila, ay maaring may tao na magpapaliwanag sa iyo at ayon sa iyong kakayahan na unawain, at kahit na itango na lamang ang ulo, ito ay isa sa mga pamamaraan na iyon ay nasambit ang pagsasyahada. Ang sinasabi nating pagsasala ay sadyang maliwanag na kung hindi mo kayang pumunta ng masjid dahil sa nakakatakot ang paligid, halimbawa, o kaya ang iyong pamilya ay nasa panganib, ay hindi ka obligadong pumunta, bagkus ay nandiyan ka sa iyong bahay at pangalagaan mo ang iyong pamilya at magsagawa ka ng iyong tungkulin. Subalit, alam natin na ito'y tungkulin sa mga taong mayroong kakayahan na dapat gagampanan kung ikaw ay mayroong lubusang kakayahan. Na, pang-apat, hindi maari na ang labis na pagtatanong tungkol sa bagay na walang katuturan. Ito ang kahigitan ng pananampalatayang Islam na kung saan hindi tayo pumapasok sa mga opinyon o sa mga usaping hindi ayon sa ating pananampalataya. Ang ibig ko sabihin dito, hindi po tayo pumapasok sa mga bagay na walang pakialam sa ating buhay. Subalit, kung sila naman ay magtatanong sa mga bagay na iyon, ang isang mananampalataya ay handang magbigay ng paliwanag. Ang pinakapunto sa pag-usap na ito, na yung mga bagay na kung saan hindi makapagdulot ng kabutihan sa buhay natin sa mundong ito, at ganun din sa kabilang buhay, ay hindi natin binibigyan ng pahalaga. Dahil ito'y magbabawas lamang ng mga panahon natin na ang panahon ay maaring magamit natin sa pagdhikr sa Allah, sa pagbabasa ng banal na Quran, sa pagbibigay ng payo sa ating kapatiran. Kaya tungkol sa mga bagay na hindi kayang arukin ng ating pag-iisip, kagaya ng mga lingid na mga bagay. Ay dahil dito, yung sinasabi nating pagtatanong
na ito'y nangyayari sa sinasabi nating tribu ng Israel sa kanilang kapanahunan, sila ay palagi ang nagtatanong sa kanilang mga propeta. Hanggat na sinabi ng propeta Muhammad a.s. na sinira ng Allah Jalla wa Ala ang mga unang pangkat dahil sa kanilang pagmamalabis sa mga pagtatanong at pagsasayang ng kanilang mga kayamanan. Ilan ito sa mga kaalaman na kung saan kapag tayo ay palagi ang magtatanong na hindi naman makapagdulot ng pag-unlad ng ating iman o pag-unlad ng sinasabi nating buhay natin sa mundo, bilang isang mananampalataya ay dapat nating iwasan. Dahil dito nasabi ng propeta a.s. sa kahulugan ng hadith, ang kahigitan ng kabutihan ng isang mananampalataya na siya ay hindi nakikialam sa mga bagay na wala siyang pakinabang. Kaya dahil dito, kung ikaw ay kausapin ng mga ignoranting tao, ay sabihin na lamang na salam at hindi na makipag-ugnayan sa kanila dahil maaring malilito ka o malalayo ka sa tuwid na katuruan ng pananampalataya. Kaya ang sinasabi nating mga bagay o mga lingid na mga bagay na naitatalakay halimbawa sa banal na Quran, ay hindi natin talos o hindi natin abot ang kakayahan nito. Kaya dahil dito, ating paniwalaan na kung ito ay sinabi ng Allah Jalla wa Ala o sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, ang katayuan natin sami'na wa ata'na. Aming nadinig at aming susundin. Hindi kagaya ng mga gawain ng mga unang tao na aming nadinig subalit aming sinusuway. Ito yung kaibahan natin bilang isang mananampalataya na kung ano ang kaalaman na ipinagkakaloob sa atin ay dyan tayo mananatili at hindi na tayo kukuha pa ng bagay na kung saan hindi natin kayang ipapaliwanag. Kaya ang bawat isa't isa sa atin, ang mahalaga rito sa pag-uusap ay may mga bagay na kung saan kaya nating ipapaliwanag upang sa gayon ay magkakaroon ng kapakinabangan at malayo tayo sa anumang pagkakamali. Ang panglima, bilang panghuli na kaalaman sa sinasabi nating hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ang pagsuway at pagsalungat sa sugo sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga dahilan ng pagkasira at pagbaba ng parusa ng Allah Jalla wa Ala sa isang nasyon o katulad ng nangyari sa mga sinaunang nasyon. Alam po natin ang nangyayari sa panahon ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam noong sila ay nasa Madina at sa panahon ng sinasabi nating pakikipagdigmaan sa panahon ng Uhud, ang napakalaking bundok sa Madina, ang mga grupo ng mga tagapana, dito inilagay niya sa isang bundok na malapit bilang strategical position at mahigit sila mga 50 katao ang mga taong nandoon. At sinabihan sila ng Sugo alayhi salatu wasalam na bagamat kami ay pinaggugutay-gutay o bibit-bit na ng mga ibon, dahil maari na kung kami ay napaslang sa digmaan sa lugar na yaon, wag na wag kayong aalis sa lugar na ito. Mananatili kayo maging anuman ang nangyayari. O maging nag-aagawan man ng kayamanan ang inyong mga kasamahan, ay manatili kayo sa lugar na ito. Ang nangyari na nakita ni Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ang sitwasyon na kung saan siya ay hindi pa mananampalataya sa panahon na yaon, inikot niya ang buong bundok na yaon na mahigit almost 2.6 kilometers. Inikot niya, kasama niya ang mga kawan na nangangabayo, bali isang strategy na ginawa ni Khalid radhiyallahu anhu, samantala sa panahon na yaon na hindi pa siya Muslim, at doon napaslang ang 70 na mga sahaba radhiyallahu anhum yarda, na maging si Hamza radhiyallahu anhu na tiyuhin ng Sugo alayhi salatu wasalam ay nandoon sa lugar na yaon. Kaya dahil dito, ito yaong dahilan ng pagkasira o pagkamatay ng mga sahaba radhiyallahu anhum sa lugar na yaon dahil ang mga taong pinagbilinan ng Sugo alayhi salatu wasalam na kanilang sinuway ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, sa kwento na ito, napakaiksi, subalit sadyang ang isang mananampalataya ay dapat na magbibigay ng pahalaga sa pagsunod sa Propeta alayhi salatu wasalam. Dahil dito, palagi ang naalala natin na sino mang sumunod sa sugo ay sumunod sa Allah Jalla wa Ala.
Ito ang palagiang pinapaliwanag ng Allah Jalla wa'ala ng bawat isa't isa sa atin sa pagkakataon ng ating buhay sa anumang katayuan ay dapat sumunod sa sugo alayhi salatu wassalam. Kagaya ng isang tao na siya ay pinag-utusan ng sugo alayhi salatu wassalam na siya ay gumamit ng isang singsing na mula sa ginto, siya ay lalaki at alam natin na ito'y pinagbabawal sa isang lalaki at kaagad-agad niyang kinuha ito at hinagis at sinabi ng kanyang mga kasamahan, pupulutin mo at ikaw ay maaari mong ibibinta ang gintong ito. Nasabi niya, kapag ito ay pinigilan ng sugo alayhi salatu wasalam, pinagbabawal ng sugo, ito ay aking iiwanan. Dahil dito, aking mahal na mga kapatid, nakita natin na ang tao kapag siya ay may tunay na iman sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ay susundin niya ng buong buo dahil ito ay pagsagawa ng pagsamba sa Allah Jalla wa'ala. Subalit sa pagsuway na ginagawa ng tao, kagaya ng isang tao na siya ay kumain o uminom sa pagitan ng kanyang kaliwang kamay. Sabi ng sugo alayhi salatu wasalam, gagamitin mo ang kanang kamay. Kanang kamay. Sabi niya, hindi ko kaya gagamitin ang aking kanang kamay. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, hanggat kailan pa man ay hindi mo magagamit ang iyong kanang kamay. Kaya dahil dito, alam natin ang syaitan na ating kalaban ay uminom sa pagitan ng kaliwang kamay. Ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nag-uutos ng palagiang sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Ang pagsuot niya ng kanyang damit, ang pagpasok niya sa masjid. At dahil dito, bilang isang mananampalataya, ang buhay natin ay naaayon sa pagsunod kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Dahil dito, bigyan natin ng pagpapahalaga na malaman ang kanyang buhay upang sa gayon, maisasagawa natin ang kanyang pinag-utos at maiwasan natin ang mga ipinagbabawal. Ito ang ilan sa mga karapatan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na dapat bibigyan ng isang mananampalataya dahil sa nasabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, "Waman ata'ani dakhala al-jannah, waman asani faqad aba." At nung tinanong siya, "Ya Rasulullah," sabi ng sugo alayhi salatu wasalam, kung saan sino mang sumunod sa akin, siya po ay papasok sa paraiso. At ang sino mong sumuway, siya yaong ayaw pumasok sa paraiso. Ang hangad po natin ay pasukin ang paraiso ng Allah Jalla wa'ala, ating maabot ito sa pagsunod natin kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naway bigyan natin ng pahalaga ang katotohanan ng buhay ng taong ito sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang modelo para sa lahat ng katauhan. Allahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي يطيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريق